Oh, mga kababayan, ano nga bang sabi nila? Ignorance of the law excuses no one. Oh, exempted din ba mga kababayan itong judge siya ito? Hindi siya mga kababayan ha. Pero yung judge mga kababayan na nag-issue ng warrant of arrest kay Jay Sonsa na nakalagay non-bailable mga kababayan. Nagsorry, humingi ng paumanhin kay Jay Sonsa daw mga kababayan. Sabi ni Atty. Tolentino na abogado ni Jay. Dahil nagkamali daw siya mga kababayan sa pagpirma doon sa warrant of arrest ni Jay Sonsa. Mayroon daw technical issues mga kababayan dahil sa computer daw. O ganito daw ang dapat nakalagay. Tapos pag-print daw mga kababayan, nalagay bigla na non-bailable. Hindi daw dapat iyon mga kababayan pero subalit natapwat. Ang pinirmahan ng huwes na ito mga kababayan ay yung printed na. Nakalagay na doon ang non-bailable mga kababayan. Ayun, sa hearing ngayong araw mga kababayan kay Jay Sonsa, humingi ng paumanhin ang huwes. Ang sabi niya, nagkamali ako. Technical issues. Pero napagkaitan na nila mga kababayan ng 4 na araw si Jay Sonsa. Supposedly, hindi naman dapat mga kababayan nakakulong si Jay dahil bailable naman talaga. At yung timing pa ng pagkaka-aresto niya ha, talagang tiniming nila mga kababayan na kinabukasan Labor Day and then long weekend mga kababayan para makatikim ng rehas si Jay Sonsa. Ang mga animal na to. Tingnan nyo ang pinaggagawa ng bagoong Pilipinas na ito mga kababayan. No? Panoorin nyo po ha, ang sinabi ng abogado ni Jay. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. Humingi ng sorry. Walang sorry. Dapat pagbayaran. Matinding kapabayaan yun mga kababayan. Matinding kapabayaan. Hindi yan madadala ng sorry. Hinulong na nila 4 na araw at ang delikado niyan mga kababayan. Dahil alam naman natin ha, itong kahudasan ng mga bagoong Pilipinas mga kababayan. Habang nasa kulungan yun, baka kung naiisip ng ilan mga kababayan, baka hindi natin sinasabing ang gobyerno ha, pero baka mayroong naglagay ng lason sa kanyang pagkain mga kababayan kung sino man ang naglagay para mapatahimik si Jay Sonsa. Para malason mga kababayan o di ba kaya unti-unting bibigay ang kanyang katawan. Ang mga animal na yan. Yan ang kinakatakot ng marami. Sana nga mga kababayan paglabas si Jay Sonsa ay magiging maayos ang kanyang katawan at hindi ito manghina mga kababayan na unti-unti. So this, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin. Humingi ng paumanhin. Walang sorry, pagbayaran mo judge. Na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa. So anong tawag dyan mga kababayan? Parang na yan no? Illegal detention na naman? Lord. Some kind of parang ganyan. Convicted si Jay Sonsa. He is presumed innocent. Yes, the right At saka available. to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Tapos, sa tingin nyo, hindi yan mga kababayan sinasadya na talagang tiniming nila ng long weekend, long holiday. Talagang tiniming nila niyang ganyan mga kababayan para matutulog sa malamig na selda si Jay Sonsa. Till now, nagtulungan pa. At may schedule pa si Jay Sonsa mga kababayan dapat ha na for check up sa kanyang sakit mga kababayan na COPD ba yun? Sabi COPD. Isang malalang sakit, chronic disease mga kababayan na involve ang baga na mahina na ang baga. O paano kung namatay yun doon sa loob? Another blood mga kababayan sa kamay ni Bangan. Because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli Yan. sa mga available offense Yan ha. Weekend or eve ng weekend or tapos ang palusot nila mga kababayan ay nilagay ng judge non-bailable. Kaya daw hinuli nila kahit gabi. Ang mga animal, ginamit pa mga kababayan ng talagang mukhang scripted no. Day. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. Wala pa sila mga utak mga kababayan na ang cyber libel is bailable yan. Una niyan mga kababayan, sana kinlarify nila sa judge, non-bailable ito, cyber libel. Mga wala pa silang alam mga kababayan, mga law enforcer na walang alam sa batas. Dapat sana tapos judge i-review mo ito. At
At sana, di ba, pumutok na yung balita mga kababayan, lahat na nga nakaalam na non-bailable. Sana kahit mga kababayan, holiday, nag-issue ang judge, there was an error on the warrant of arrest. Let me correct that. Sana nag-issue mga kababayan ang judge na yun. Wala nantay pa niya mga kababayan, dyan ka muna, matulog ka muna sa kangkungan dyan, sa kulungan. Tapos sa Lunes na, sorry lang ako. Nako po. That's why, Nako first po. time ko nakita na isang judge, very humble enough, humingi ng tawad Humble ba yan? sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung Pakinggan nyo ang reason mga kababayan nakababawan talaga. platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail zero ilagay, sa form daw, ang ma-print daw, non-bailable. Nako! Lukuhin nyo! Pag-print na daw mga kababayan, nakalagay daw non-bailable. Tapos dapat doon daw sa system, no bail required. Tapos pag-print lang daw ang problema. Technical issues. Lukuhin yung mga ulol nyo. Saan ka ba pumipirma? Doon sa Doon sa computer? Doon ka na sa printed Kung hindi mo man nabasa, kasalanan mo yan. Mananagot ka dyan, judge. Or kahit na hindi yata nila nabasa, pinipirmahan pa rin niya. Oo, Doon see? ang pagkakamali. Ang ginawa Mananagot ka. Ikanta mo na kung sinong kung nagkamali ka lang ba, talagang may order sa'yo. Marami ang nagduda for the reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So, dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. Kaululan. Saan ka ba pumipirma? Diba sa pagkatapos ng ma-print? It was not intentional daw, the part sa korte. Not intentional. Putragis. Tapos mga kababayan, nagiging kasangkapan pa niya ito, kasabot na to si Matibag mga kababayan na. Diba ang sabi niya mga kababayan, ito si Matibag na dapat daw itingnan sa psychology si VP Sara, tapos dahil daw sa behavioral issues, tapos siya pala ang may behavioral issues mga kababayan, ito si Matibag. Kumakalat ngayon sa mga kababayan, internet ang kanyang pagwawala. Kumakalat na video. Hinggil po sa di umano itinuturo ng mga napakarami netizens. mga kababayan. Tapos mayroon pang video na nagbanta si Matibag na papatayin na yung isang kausap niya. At ng mga nagre-react on those videos, dalawang videos na kumakalat sa social media at lumalabas at hindi naman tinatanggi pa na si NBI Director Matibag ang involved. Hindi na yun matatanggi. Attorney Melvin Matibag. Matibag. At ito ay patungkol sa pagkakasangkot niya sa eleksyon, ang isa diyan sa may Parañaque. Grabe napakasalbahe pala talaga nito si Matibag mga kababayan Ito rin ang nasa likod mga kababayan ng kay Jason Sa. Na unang-una mga kababayan yung kay Jason Sa. Ang cyber libel mga kababayan is dapat ang magsampa, hindi NBI. Dapat may complainant. Ang NBI na mismo ang nagsampa mga kababayan, hindi si Marcos. Hindi naman ang NBI ang fake news. At isa pa, nabiktima lang din si Jason Sa doon mga kababayan dahil may nagtanim nung na yun, fake news na yun na dokumento. Parañaque ba? Laguna. Sorry, Laguna. At ang isa, yung tungkol sa pagbabanta sa isang homeowners president or homeowners officer. Well, naging mas controversial po ang mga videos na ito ng di umano pagbabanta ni Director Matibag. Kahit hindi pa siya NBI Director. Dahil po, nang naging NBI Director na siya, ay nakita po ang buong kaarogantihan at kahambugan nito para abusuhin ang... Grabe Tapos mga kababayan nung panahon ni Tatay Digong, nakisipsip din yun, yung Matibag na yan sa PDP Laban. Ay, Diyos ko. Yan mga kababayan, hindi talaga natin masigurado na mayroong itong mga nagdidikit-dikit sa mga Duterte, talagang purely in support. Marami sa kanila mga kababayan, linta. Kagaya nito si Matibag. Poder at kapangyarihan. Lalo na po, ang kanyang sobrang sipsip sa gobyerno ni Marcos. Ngayon, doon naman siya sumisipsip mga kababayan na parang linta kay Bangag. Na naging attack dog ang naging turing sa kanya. Lahat na lang hinaharas niya, naglulunsad ng raid. Tapos ito sila Jason Sa. Kaso doon raid. Tapos kay VP Sara, ng fake news na siya mga kababayan Naging star witness pa siya doon sa Senado, ay sa Kongreso, ang animal. Raid doon. Targeted po ang mga political opposition figures and personalities. Kagaya po ng nangyari dyan sa legitimate business nila dating Congressman Mike Defensor at ng kanyang pamilya. At ngayon, nakaharap ito sa controversial na mga kaso
dulot po ng isinagawang raid na alam naman natin konektado sa pagiging political opposition figure ni Tapos mga kababayan, alam nyo ba na kasama doon sa raid mga kababayan na pinapalabas nila na may nakita daw mga maleta. So ang kanila konklusyon doon sa mga kababayan ni Mike Abe na maleta galing lang pala dyan kina Mike Defensor daw na hotel mga kababayan. Diyos ko Lord, tingnan nyo mga buisit. Pinapalabas sila mga kababayan na gawa-gawa lang yung maleta issue. Congressman Mike Defensor, kasi kung totoong ito ay anti-human trafficking, anti-prostitution na operation, mas marami po dyan sa Quezon Avenue. Oh. Mas marami po dyan sa Roas Boulevard, dyan sa Pasay, no? Na may mga ganyang uri ng negosyo. Lahat ng hotel mga kababayan, bimbangan yan. Gusto nilang tirahin nila Director Matibag. Pero itong lehitimo na negosyo ng pamilya ni Congressman Mike Defensor, tinarget. Sapagkat si Mike Defensor po, alam naman natin, naging isang malakas na political opposition figure. Kaya tinarget siya. Naging controversial din po bigla itong si Melvin Matibag ng tinira Matibag-bag-bag. niya sa Si kaso Harry ay Roque. hindi sila involved dapat sa cyber libel crime na ito, because cyber libel crime is a crime against a person. Ay, against the honor of si a Jason person. Sa. So kung nasaktan at na-dishonor si Marcos Jr. sa komentary ni Jason Sa at sa komentary ni Ka Eric, the legitimate and legal personality Dapat si Marcos ang sampa ng kaso. Bakit si Matibag? na dapat nagsampa ng kaso laban sa amin sa cyber libel crime Pati pala siya mga kababayan, nadamay. violations, si Marcos Jr. Ano ang personal entity dito or legal personality ni Melvin Matibag at ng NBI? Grabe nung bendalo, no? Wala. Bending Ang dalo. NBI at ang DOJ isinampa sa kaso sa korte sa Pasay para kami po ay perwisyuhin dahil maglalabas ng warrant of arrest. Perwisyohin talaga. Bulakbol at baluktot na kaso ito. Pero ganun pa rin, pamimerwisyo pa rin ang ginagawa. Ganun din po ang nangyari kay Manong J. Huwag kayong matakot ka, Eric. Huwag kayong matakot. Laban lang. Kahit na nakita nila ng NBI, Hindi natatakot ito si ka Eric mga kababayan. Hindi nga yan natakot nung naging rebelde siya, di ba? Ngayon pa na hindi na ganun kahirap ang mga kababayan. Mahirap yung pagiging rebelde mga kababayan Dahil talagang wala kang laban pagdating sa batas mga kababayan. Pero eto, kakampi pa niya ang taong bayan. Tiwala tayo mga kababayan na malalampasan ito ni ka Eric. pinilit nila siguro yun igapang sa court na magkaroon ng arrest order during that day na papasok ang holiday at ang 3 araw pa. So, 4 na So di ba ka Eric dapat panagutin ang judge na nag-release ng warrant of arrest niyan? araw o 5 araw na makukulong si Manong J. Doon sa kaso na parang konti lang ang abanse sa jaywalking at vandalism. Oo nga, no? Itong unlawful utterances at unlawful publication. At ang nakalagay nga, bail not required. Biglang naging no bail, not bailable. So, tuwang-tuwang NBI at gabi pa nila isinilbi. Talagang in defiance gabi para doon sa recommended authority. para ng DOJ, matutulog si Jason Department of sa doon. Justice. Ang lang na kababayan, nangamba ang ilan na baka wala tayong sinasabi mga kababayan na ang gobyerno ang lalason. Pwedeng ibang preso, pwedeng ibang entity. Baka doon sa pagkain, lalasunin. Di ba? Na siyang nagsusupervise sa NBI na dapat ang mga pagsisilbi ng mga arrest orders na yan at mga search warrant ay kung pwede hindi iniiwasan na gabi at kung pwede lamang ay araw at mayroong mga maraming nakakakita para maiwasan ang tendency ng abuso o ang pagkakaroon ng anomalya at kontrobersya sa serving of the court orders na ito. Yun. So, 5 araw po na nawala ng kalayaan si Manong Jason Sa. At right now mga kababayan, nakalabas na si Jason Sa. Nabigyan na ng mga kababayan, pardon, kapag piyansa na. Ngayon Jason Sa, bakbakan mo yan. Dahil lamang sa Bakbakan. Pero baka, di ba ongoing na ang kaso? Papatahimik sila dyan mga kababayan dahil mayroong gag order. Ongoing ang kaso mga kababayan. Ay nako. clerical, administrative lapse, o yung tinatawag na pagpapabaya. Pagpapabaya. Incompetence o ang manipulasyon sa proseso ng warrant issuance laban kay Manong J. Panagutin Sino niyang magbabayad judge. nito ng 5 araw na nawala ng kalayaan at ng Wala ka nang aasahan ngayon bending dalo lahat mga karapatan si Manong J. Sabi nga ng ibang mga abogado, tantamount yun sa arbitrary detention Oo. and illegal arrest because the warrant of arrest becomes questionable kasi parang may mga portion doon Oo, mali.
Unang-una, mali mga kababayan ang warrant of arrest. So bakit sinerve pa rin? Tapos ang nag-serve din mga kababayan, wala bang basic knowledge sa law? Itong mga law enforcers? Diyos ko Lord, ang tingin pa nila cyber libel ito, di ba? Ang non-bailable dapat lang, yung mga high crimes mga kababayan na may parusang reklusyon perpetua. Nasaan mga utak? Tugma sa crime. Like, Dapat, mayroong nagka-counter-check mga kababayan dun sa parte ng law enforcer na, look at the validity of this, mayroon ba clerical error? Mayroon. Ibalik muna natin, huwag muna nating arestuhin. Ganyan. Itong mga hudas na ito mga kababayan, makabendalo lang. yung crime is only unlawful publication, unlawful utterances. May Republic Act doon na ang kanyang pangalan, illegal possession of ammunition. So parang na-copy-paste lang. Dahil minamadali nga nila, 7 a.m. pa lang nandun na po sila. According to the staff of Attorney Mark Tolentino na nagbabantay dun sa RTC Pasay, nandun na yung mga NBI. Nagbabantay na, NBI agents, para kunin ang mga arrest orders laban kay Jason at sa akin. As if mga kriminal kami. So kaya nga, at ito ngayon, may mga nauna pang nakulong mga kababayan ang itong mga kritiko ni Marcos kaysa doon sa mga namaleta gang. mga pahayag pa Nauna si pang Matiba nakulong. laban kay Vice President Sara Duterte na sinampanan nila ng kaso. Grave threats, or whatever, multiple, 2 counts, whatever. At this is the first time that a sitting Vice President ay sinampahan ng kaso while active sa kanyang termino. Under Marcos administration, bangagers. Ayun lang. No? Sapagkat there is a political doctrine sa atin na ang sitting president at ang sitting vice president, meaning aktibo sa kanilang term of office, as much as possible mga kababayan, hindi po yan sinasampahan ng kaso. At inaantay na matapos ang kanilang termino, doon ka pa magsampa ng kaso o i-prosecute sila kung mayroon man silang nagawang mga krimen o kasalanan. Kagaya ng nangyari po sa kay Gloria Macapagal Arroyo, kay sino pa? Sa mga previous presidents, no? And even pati kay Pangulong Duterte. So, ibig sabihin po, may mga pa-behavioral science department na hirit pa si Matibag. Oo nga, siya nga dapat i-check up sa behavioral mga kababayan dahil napakamarahas ng mga kababayan, nanakot pa ng papatayin doon sa isang video mga kababayan na nag-viral. Lord. As if expert siya, so determine the stability of psychological and mental state capacity of the Vice President, no? Ito pala, kumakalat ang video sa kanya na nagmumura, no? At hindi niya tinatanggi ito. Hindi rin siya nagpapaliwanag. Yan ang problema kung bibigyan mo ng otoridad na mas malaki ang dati ng hambog at bully, no? So kung hambog at bully na siya, kung ang armas niya pa lang noon ay bladed weapon, tapos binigyan mo siya ng Armalite at may kapangyarihan pa, di raratratin talaga niya mga kalaban niya. Lalo na kung utos ng kanyang amo na wala din sa tamang direksyon ang kanyang pamumuno. Like Marcos Jr. Ganyan ang nangyari kay Melvin Matibag. Umakyat ang hangin sa ulo niya, lumaki ang kanyang kumpiyansa at kaliwat kanan pong ginagawa niyang pangaharas at mga panggigipit sa mga targeted opposition figures kagaya po ng ginagawa niya ngayon. O ngayon, may panawagan din online laban kay Melvin Matibag na magpaliwanag siya dahil may mga lumalabas na controversial videos niya na hindi niya tinatanggi, mag-leave of office siya at better kung mag-resign. At kung ako lang, sa mga kababayan ko, dapat imbestigahan ito ng Department of Justice. Sapagkat ang direct supervisory agency po sa NBI ay Department of Justice. Pero pareho silang tuta ni Marcos. Pareho po silang gamit ni Marcos as instruments of oppression, instruments of tyranny, at mga ala martial law na mga galawan. Mantakin mo, ang DOJ hindi alam na ang cybercrime law or ang libel ay personal crime yan against a person. So kung mayroon pong abuso, kung mayroon man, sa mga komentaryo ng mga media at ng mga political commentators o mga vloggers laban sa isang opisyal ng gobyerno, di dapat ang opisyal ng gobyerno ang nagsampa ng kaso. Ito yung problema sa NBI under Melvin Matibag. Ginagamit nila ang kanilang otoridad. Marami silang mga abogado dyan and they can access the Department of Justice. Na kahit baluktot at binabaluktot ng mga kaso, pinapaakyat nila sa korte para perwisyuhin ka lamang. Kaya po, yan ang epekto sa amin ni Manong J. Sonsa, kailangan mong magsakripisyo, kailangan mong humarap sa perwisyo, pamilya mo napiperwisyo, ang personal mong buhay mismo napiperwisyo, hindi ka makahanap buhay,
At dahil nga po maghanap ka ng pangpiyansa at mag-appear ka sa court, no, mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit ang isang poder at kapangyarihan sa gobyerno ay dapat iniingatan. Hindi po ito basta-basta ibibigay o ipagkakatiwala sa isang tao na hindi po handa ang kanyang katinuan ng pag-iisip at ang kanyang kakayanan para ito ay ingatan instead na ito ay abusuhin. So right now, we can see a pattern that Melvin Matibag, under sa leadership niya, ang NBI will be used as an instrument of persecution, harassment, intimidation, pamimerwisyo, para po patiklupin, paluhurin, patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno. That is one aspect na nakita natin dito sa halos isang buwan pa lang na nakaupo itong si Melvin Matibag bilang NBI Director. Kaya naman pala hindi tumagal dyan si Director Jaime Santiago. Dati pong police officer yon at SWAT, sniper, naging abogado, naging hukom sa Regional Trial Court, naging judge po yon. Hindi niya kayang gawin ang ganitong uri ng kabalbalan at kabulastugan gamit ang NBI para salaulain at tarantaduhin ang mandato ng isang institusyon na dapat ay isang seryoso, matuwid at professional na law enforcement agency. Itong NBI. The equivalent of the NBI in the United States should be the FBI. Pero dito sa atin nakita naman natin, no, ang FBI sa Amerika under scrutiny din po ito dahil ginamit din ito para i-persecute at i-harass si Donald Trump nang matalo siya at nang pumalit po si Joe Biden at pati ang Attorney General's Office o yung Department of Justice nila. Similarly, parang ganon ang kinukuha na style ngayon ni Matibag. Kaso dito, kaso doon, raid dito, raid doon. And then perwisyo dito, perwisyo doon. Pero ang targeted operational targets nila, mga opposition political figures at yung mga maiingay at nagsasalita. Kaya nang laban sa gobyerno ni Marcos. Pero yung totoong kalaban ng gobyerno, yung mga communist terrorist group, wala, duwag yan si Matibag. Hindi niya hinaharap ito, yung mga nagrarally na may mga flag ng CPP, NPA, NDF, yung nananawagan ng armadong pakikibaka, nagre-recruit ng mga kabataan upang maging NPA mula sa schools and universities and colleges, walang ginagawang NBI tungkol dyan. Na dapat sila ang gumawa niyan. At dapat yon ang kanilang targeted, high-profile na operations, counter-terrorism, hindi maging political persecutors. But under Melvin Matibag right now, the NBI is becoming apparently like a political persecutor agency rather than a professional law enforcement agency. Kaya ang gustong ipakalat nila na mensahe dito, pananakot at paglulumpo at pagpaparalisa sa democratic political opposition ng mga mamamayan. Kasi sasabihin ng mga tao, grabe naman si Marcos, grabe itong NBI, parang above the law. Parang sila ang law, sila ang batas. At sila ang pwede magtatakda kung anong tamang batas. At kung sino ang dapat tambalusin ng batas. No? That's the message. Kaya, marami pong mga vloggers din ang kumakausap sa akin na nababahala din sila na posibilidad sa kanilang mga pagkukomentaryo ay matarget din sila at mamomonitor ang kanilang mga channels at ang kanilang mga social media platforms. Sabi ko, hindi malayong mangyari yan. Kaya nga ang kabayaran po ng pagtatanggol sa demokrasya at kapayapaan at kalayaan ay ang pagsasakripisyo at ang pagiging matatag. No? Kagaya nito, kung wala po ang ating mga audience, mga netizens natin na voluntary po na nagbibigay ng prayer support, ng moral support, ng financial support kay Ka Eric, mahirapan din po ako kasi hindi naman po kami mayaman. Ang aking source of income po ay nasa YouTube channel ko at pangilan-ngilan ng mga consultancy on labor in industrial peace relations sa mga ilang kumpanya na pinapatawag ako paminsan-minsan, not regularly. Wala na po ako sa consultancy sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So makita po ninyo that the pattern is very similar. Ang ginagawa ni Matibag doon sa panahon ng martial law na parang may mga attack dog si Marcos Sr. noon, si Ferdinand Marcos Sr. ang tinaguri ang diktador na ama ni Bongbong Marcos upang magsagawa ng mga pang-raid, pang-abuso at mga pangharas. No? Ang isa na notorious noon ang PC, Philippine Constabulary. At ngayon nga na-transform yan sa Philippine National Police. Ngayon, ang NBI naman ay parang PC noong panahon ni Marcos. No? Yung mga PC Metrocom, yung mga special unit na ginagamit nila Marcos at Enrile noon upang magsagawa ng mga raid sa gabi, sa madaling araw, at mangdampot na mga tao using ang order ni Marcos Sr. noon
na PDA, Presidential Detention and Arrest Order, o yung mga ASO, Arrest, Search and Seizure Order. No? Dahil diktador nga ang panahon na yon, hindi na korte ang nagmamando. Kay Matibag, minamaniobra yata ito ng mga sitwasyon na ito upang ang korte ay makapagsagawa ng mga anomalous issuance of search warrant. Yan pong tanong ng taong bayan. Nagka-issue ba ng anomalous search warrant? Warrant of arrest? Ang korte sa Pasay? Mantakin mo ang crime alleged against Manong Jason sa akin on the aspects of unlawful publication and unlawful utterances ay parang nagkalat ka lang ng basura at kaya ka mabibigyan ng penalty o kaya ikaw ay umihi sa pader, no? Kaya yan ay vandalism, pader na pribado, o kaya ikaw ay tumawid sa walang pedestrian lane. Mantakin mo nakalagay sa arrest order ni Manong J, non-bailable, no bail. Ang recommendation yata ng DOJ, pareho lang kami, bail not required. So, ibig sabihin, appearance in court lang. And kaya, sa ganitong uri ng kaabusuhan at kalapastanganan, the only way for us to defend our basic rights and our fundamental freedom and democratic rights ay ang paninindigan. Pag-iingay, pagsasalita at patuloy na magpakita ng hindi pagkatakot kahit pinipirwisyo, tinatakot po tayo. Sapagkat ang mga bully like Melvin Matibag na nang bubuli gamit ang NBI power niya as director, ay malinaw po na magpapatuloy ang pangbubuli, magpapatuloy po ang katarantaduhan sa pagkakaroon ng abusado sa poder kung hindi ka maninindigan at hindi mo ipagtatanggol at ipaglalaban ang iyong karapatan at kalayaan. Pero syempre, ang otoridad ni Melvin Matibag at ng NBI nanggagaling kay Marcos. So the accountability and responsibility of Melvin Matibag, kung ano man po ang abuso na nagaganap sa kanyang paghawak ng kapangyarihan bilang NBI Director, the principal role of giving power to Matibag at ang role niya dyan na magiging parang attack dog sa mga political opponents ng gobyerno at gamitin ng batas para ito ay i-weaponize against the political opposition personalities, nanggagaling niyan ang kumpas kay Marcos Jr. Kaya tama lang ang panawagan na ang mga abusado sa gobyerno ni Marcos Jr. ay dapat lumayas. Papanagutin din sila at lalo na si Marcos sa kanyang pagpapahintulot na ang mga poder at kapangyarihan sa ahensya ng gobyerno ay inaabuso at ginagamit lamang para sa pagsusulong ng political agenda na manatili sa poder sila Marcos, mawala ang mga political opposition at hindi po magkakaroon ng kapasidad ang mamamayan na i-exercise ang kanilang karapatan sa pagpupuna laban sa gobyerno. So maraming salamat at naintindihan po natin na hindi pa ito katapusan, no? A lot of people now are empowered by the social media sa age of information and age of technology. Ang mga mamamayan po ay pwedeng magsalita at makapagpahayag. At dapat itong mensahe kay Ginoong Melvin Matibag. Ang mga poder at kapangyarihan sa gobyerno at sa estado ay lumilipas at yan po ay may hangganan at katapusan. At ang mga nang-aabuso sa poder at kapangyarihan ay mayroong pananagutan kung hindi man sa kasalukuyan sa pagdating ng takdang panahon. Sisingilin yan. At pangatlo, walang diktador at walang mga abusado sa poder at kapangyarihan ang tumatagal habang buhay. Tumatapos po yan o natatapos po yan sa daloy ng kasaysayan. At malinaw na kapag ito ay gamitin ng tulutudo ang NBI at maging instrumento ito na parang special police ni Hitler noong panahon ng World War II at parang special unit ni Marcos Sr. sa panahon ng martial law, mangyayari din po at mangyayari na magiging malakas at malawak ang pagtutol ng mga mamamayan. Hindi lamang po ito tungkol kay Sara Duterte o kay former President Duterte. Tungkol po ito sa demokrasya at kalayaan at mga karapatan ng ating mamamayan at ng ating lipunan. At dapat matandaan ni Ginoong Matibag, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Ang poder na inaabuso ay patungo sa kabagsakan ng individual o opisyal na nag-aabuso nito. At tiyak yun na magaganap, mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at pagtangkilik nyo ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at ng pagsubaybay nyo sa aking Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.